There have been times I didn't know right from wrong, but in every situation, God gave me blessed consolation, that my trials come to only make me strong. That's why I sing through it all. Through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, through it all, I've learned to depend upon His word. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The highest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Mga kapatid, praise the Lord. Amen. 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 Magandang umaga sa lahat. Bago tayo manalangin mga kapatid, ay nais kong bumasa ng scripture sa aklat ng Romans, chapter 8 hanggang 15. Chapter 8, verse 5 to 15, mga kapatid. Amen. Samahan niyo ako dyan. Sabi niya dyan sa verse 5, "For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God." Amen. Praise the Lord. Sa verse 8, "So then that are in the flesh cannot please God, but ye are not in the flesh." Amen. "But in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his." Amen. "And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness." Amen. "But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by the Spirit that dwelleth in you." Amen. Sa 12, mga kapatid, "Therefore, brethren, we are not debtors, not to the flesh, to live after the flesh. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage against to fear, but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father." Amen. Salamat sa kanyang mga salita, mga kapatid. Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Amen. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagkakataong muli na kami ay dinala mo dito, Panginoon, sa bahay panambahan, Lord God. At alam namin, Panginoon, na meron lamang kami isang layunin, walang iba kundi Ikaw ay mataas sa aming kalagitnaan, Lord God. Hindi sa kanino man, Panginoon, bagkus kami narito, Lord God, sa pamamagitan mo lamang
At tulad nga ng sinabi namin kanina, Panginoon, wala kaming magagawa sa ganang amin lamang. At kung wala ka sa aming kalagitnaan, Lord, wala kaming kakayanan, Panginoon, upang ikaw ay i-please, Panginoon, sa umagang ito. So, Lord, aming dalangin, sa pamagitan ng iyong mga salita, Lord God, ikaw ang siyang mangusap sa aming kalagitnaan. Ihanda mo, Panginoon, ang bawat puso na narito, Panginoon, na mag-expect, Panginoon, ng pagpapala at lahat nawa ng kanilang expectation, Panginoon, sa umagang ito ay ipagkaloob mo, Panginoon. Hindi ko alam, Lord God, ang nasa isip ng bawat isa. Ikaw, Panginoon, nakakaalam at ikaw ang magbigay daan ng pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Iwaksi mo ang mga gawa ng kaaway sa apat na sulok ng panambang ito, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang mag-control, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Muli, Panginoon, anumang kapurihan, pagwalhati at pagsamba na meron sa aming kalagitnaan sa umagang ito, lahat ng yan, Panginoon, ay binabalik lamang namin sa iyo. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. Malaya po tayong makaupo. Amen. Salamat sa ating Panginoon. At minsan pa muli ay ako nandito, mga kapatid. Ako ay nagpapasalamat kay Pastor Ron at kanyang in-invite muli ako dito. And I believe na hindi na bago, mga kapatid, yung mukha ko sa inyo. At higit lalo, mga kapatid, yung salita ng Panginoon natin pag-uusapan sa umagang ito ay hindi na bago sa ating lahat. At naniniwala ako na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kaunawaan. Tulad nga na sinabi, kung ako lang, mga kapatid, ay wala akong kakayanan, sa totoo lang. Lahat naman tayo dito. Amen. At Diyos lamang ang magbibigay daan, mga kapatid, ng kanyang pagpapala sa umagang ito. Amen. So, nais kong mangusap, mga kapatid, hindi ko pa tatagalin. Siguro mga 1 oras ulit, pagbigyan niyo ako. Siguro yung iba dito ay, sabi na naman, 1 oras, tapos aabutin na naman ng ganitong oras. Amen. So, alam niyo, mga kapatid, kahit doon sa amin sa Pateros, ang gawain namin doon ay nagsa-start kami ng 9 a.m. Minsan natatapos kami ng 2 p.m. Oo. Hindi namin tinitingnan yung oras. Kasi alam nyo, minsan lang yan sa isang linggo. Ang Sunday, mga kapatid, sabi nga namin, Lord's Day yan. Actually, hindi lang talaga Sunday. Talaga every day. Kasi nga ang Christian, mga kapatid, o ang isang believer, lumalakad sa Panginoon, araw-araw yan. Okay? Sa lahat ng gawin natin, lagi na nauunang Panginoon. Kaya wag natin sabihin na Sunday lang yung Lord's Day. Amen? Hallelujah. So, bigyan niyo ako ng pagkakataon, mga kapatid, at atin tingnan kung ano ang kalooban ng Panginoon sa umagang ito. Amen? At pinapaabot din ng mga kapatiran namin sa Pateros yung pagbati sa inyong lahat. At sila man din ay nagagalak. Sabi nga nila, bakit lagi na lang ikaw yung ini-invite? Marami kaming preacher doon, mga kapatid. Sabi ko naman, yun yung si Pastor Ron naman ang may dyan, ang may kagustuhan. Kaya sabi nga nila ay hayaan mo kasi kapag ka nandun ka naman, nandun na rin naman kami. Amen. Kaya lahat ng mga Pateros, mga kapatid na kapatiran natin doon ay pinapaabot po yung pagbati sa inyong lahat. Sa umagang ito, mga kapatid, nais kong pag-usapan. Alam mo, sabi ni Brother Branham, pumunta tayo dito, mga kapatid, hindi para pag-usapan yung salita. Not to talk about it, sabi niya. But we must be in the Word. Amen. Kailangan nasa salita tayo. Kasi yun yung magbibigay daan sa atin para makonect tayo sa Panginoon. At sabi nga, yung Panginoon at ikaw na bahagi ng Word, meron niyang connection. Amen. At dun manggaganap ang tamang worship. Amen. Praise the Lord. So let's talk, ating pag-usapan mga itong word na unbelief. Sabi ni Brother Branham, ang unbelief ay ang pinakakasalanan sa lahat. Tama? So atin tingnan, mga kapatid. Kasi sabi ko nga, bakit napakaraming pwedeng pag-itapik, bakit yung unbelief pa? Amen. Pero meron akong gustong ipakita sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Tulungan ako ng Panginoon sa umagang ito. Actually, na-preach ko to sa amin at nag-enjoy kami lahat doon. At minsan kasi tayo bilang isang Kristiyano, alam nyo, bilang isang believer, minsan, ay para bang naging na tayo, naging complacent na tayo. Parang naging okay na tayo. Ba? Ako nasa gitna sa kalagayan na ako na wala na akong magiging problema. Lahat ay okay na. At minsan, mga kapatid, nagiging tayo dyan? Nagiging parang kampante na tayo. Kasi nga, nasa isip natin, Christian na ako. Believer na ako. Okay? At minsan, mga kapatid, ay may mga bagay pala na na-foresee natin o hindi natin nababantayan na nagagawa natin.
At hindi natin alam dahil sa pagiging complacent natin sa sarili natin, lumalabas na pala tayo sa kalooban ng Panginoon. So yun yung gusto kong makita natin. Mga maliliit na bagay, mga kapatid, and I believe na it matters sa atin bilang isang believer. Amen. At makakatulong sa atin. Meron akong nabasang quote, mga kapatid. Next slide, sister. Amen. Sabi diyan, that little sin you thought will not matter, that you're saved by grace, kasi nga, lagi nating iniisip, ligtas na ako. Christian na ako. Believer na ako. Nasa kalooban na ako ng Panginoon. Kasi minsan ang ating kasing dealing, mga kapatid, ay divine intervention. Okay? Kaya minsan, bilang isang Kristiyano, relax na tayo, mga kapatid. At tandaan natin, yung Laodicea, yung spirit ng Laodicea, mga kapatid, relax ang mga tao. Okay? At ang iisip nila, dahil nandiyan na sila sa kalagayan na maayos sa kanilang isip, hindi na sila nangangailangan ng ano pa. Amen? So, ibinabalik tayo doon. Kailangan makita natin yon, mga kapatid. Ito, pag-uusapan natin ito bilang isang believer. Okay? Ako, hindi ko na pinag-uusapan yung mga bagay na nasa labas eh. Kasi ano na yan eh. Sabi nga nila, lagi nating i-denounce yung mga gawa ng mga denomination, mga unbeliever, pero hindi natin nakikita yung atin. Kaya dapat ang pag-usapan natin yung kalagayan natin. Okay? Kasi kailangan talagang sigurado tayo, mga kapatid, na tayo ay nasa tamang landas, nasa tamang tahak na ibinigay ng Panginoon sa atin. Hallelujah. So sabi niya dyan, yung maliit na sin na yon, sabi niya, that sin might consume you tomorrow and send you to hell. Amen? Don't joke with sin. Mabigat, mga kapatid. Don't even play with it. Okay? So, tingnan natin, mga kapatid, next mo, sister. Sabi ni Brother Branham, ito, quote ni Brother Branham, sabi niya dyan, now you say, well, can't we backslide? Kasi minsan, mga kapatid, yung word na backslide, ginagawang lisensya yan ng mga believer na may backsliding naman eh. At yung backslider, pwedeng makabalik. Okay? At sabi dyan, mga kapatid, tinan nyo absolutely, totoo naman, pwede tayo ma-backslide. Okay? And when you backslide, sabi niya dyan, you're going to get it. Tinan nyo don't you worry. Kasi nga, si Abraham, nag-backslide, pero nalampasan niya ito. Okay? And the rest of them, marami sa kanila, sabi niya dyan, at ikaw din naman, you'll get it. Don't you think it gives you a right to sin? At nakita niyo yung gusto kong ipakita, mga kapatid, na minsan, dahil dun sa word na backslider, na backsliding, pwede naman malayo sa Panginoon at babalik ako. Si Abraham nga ay nagtagumpay eh. Pero sabi ng prophet, huwag mong gawin yan na yan na yung magiging lisensya mo para makakagawa ka ng kasalanan. Okay? Tandaan natin, mga kapatid, maliit lang na kasalanan. Okay? At sabi dyan, mga kapatid, it doesn't. Bakit daw? You'll pay for everything that you do. Hindi nang kahit kanino man. Ikaw mismo yan, mga kapatid. Tayo mismo yan. Okay? You'll reap what you sow. Hallelujah. You do one little sin, sabi niya dyan, and you'll reap the whole washtub full. Kaya nga sabi, mga kapatid, don't play with sin. At huwag natin subukan. Okay? Tandaan natin, mga kapatid, ang dyablo laging nandyan. Okay? Ang dyablo hindi nakatutok doon sa mga unbeliever. Ang dyablo nakatutok doon sa mga believer. Tandaan natin yan. At yung dyablo, alam ng dyablo kung ano yung kahinaan natin. Hallelujah. At habang tayo lumalakad, mga kapatid, pag nakakuha ng puwang, maliit na puwang yung dyablo, sasakyan ka niyan. At hindi mo alam, ine-enjoy mo na pala yung maliit na kasalanan. See? Maliit lang. Kaya nga sabi ko yung bata alam niyo yung bata, may anak ako maliit na bata, mga 4 years old at saka 8 years old. Sabi ko nga, ang isang bata, pagka nakitaan mo ng isang mali na gawi, sawayin mo na kaagad. Ipaalam mo sa kanya na mali yun habang bata pa. Kasi minsan ang isang believer, mga kapatid, at hindi lang, sa lahat yan, naging practice yan. Dahil bata, okay lang yan, bata pa naman eh. Okay lang yan, hindi pa niya naintindihan eh. Tama, hindi pa niya naintindihan, pero tayo naintindihan natin na mali. Anong gawin natin? Doon pa lang sabihan na natin na mali. Kasi pag once na tinolerate natin yan, binaby natin yan, mga kapatid, time will come, yung kanyang ginagawa na yan, ine-enjoy niya na.
Okay? At habang ine-enjoy niya yan, mga kapatid, pagdating ng araw, ang nasa isip niya, hindi na yun kasalanan. Pero sa totoo lang, nagsimula yan sa maliit, at hinayaan natin, in-enjoy niya, mga kapatid, at ang isip niya, ay, hindi na yan kasalanan. See? Tingnan natin, mga kapatid, kasi tayo dito, tayong lahat, ay meron tayong trabaho. Okay? Kailangan, hindi lang sa bawat isa, kundi sa ating sarili muna. Okay? Kailangan i-work out natin, mga kapatid. Alam mo, ito, sabi ko nga nung tinapik ko to dun sa amin, mga kapatid, halos kahit ako habang nagpipreach ay umiiyak ang aking puso. Okay? At hindi lang iyak ng puso, literal talaga, mga kapatid. Bakit? Kasi ako mismo, alam ko, mga kapatid, minsan may mga bagay na hindi ko nababantayan sa sarili ko. Amen. Praise the Lord. So, tingnan natin, mga kapatid. So, that's right. Okay? That don't mean to say that you're lost. Okay? Hindi naman ibig sabihin na lost ka na. Kaya natin ginagawa ito, mga kapatid, para ipaalala sa atin. Kasi tingnan nyo, mga kapatid, yun palang paggawa natin ng maliit na kasalanan, meron palang dahilan yan. Mamaya titingnan natin. So Abraham reaped everything that he saw, mga kapatid, exactly what he sowed, that's right, but he was still saved. Okay, so magpasalamat tayo kung bakit dinadala tayo sa ganitong sitwasyon, sa ganitong mga pag-aaral, mga kapatid. Bakit? Dahil ligtas ka. Okay, sabi ng scripture, lahat ng aking mahal, sabi niya, I chasten. Okay? Hallelujah. So next natin, sister. Tingnan natin muna yung kasalanan. Ayon sa pagpapaliwanag ng ating prophet. Okay, now, if you see the Holy Spirit, for instance, sabi niya dyan, what if the Holy Spirit would come down here and discern like it does? Ang Holy Spirit, mga kapatid, ang ginagawa ng Holy Spirit, siya yung nag-i-inspect sa bawat isa sa atin. Okay? And siya rin yung nag-lead sa bawat isa sa atin. Ililid tayo sa tamang landas na tinuturo ng ating Panginoon. At yan yung Holy Spirit mismo, mga kapatid. Walang iba kundi ang kanyang salita. The Holy Spirit and the Word, mga kapatid, dyan nananahan ang ating Panginoon. Hallelujah. And He is the Word. Okay, now, tingnan nyo and what if that would be the Holy Ghost? And you didn't believe it was. Minsan kasi, mga kapatid, sa sobrang relax natin sa ating sarili bilang tayo isang Kristiyano, minsan dinadalaw tayo ng Holy Ghost. Okay? Pero minsan hindi natin nababantayan na ang Diyos na pala yung dumadalaw sa atin, pero ang dami nating laban para sa Kanya. At minsan hinayaan natin, binaliwala natin. Kapag ka daw ginawa natin yon, mga kapatid, na hindi natin namamalayan, sabi niya dyan, and you went out and made fun of it and talk about it, I don't care what you ever do, you're finished. Tapos ka. Okay, tandaan natin, mga kapatid, pag ang Holy Ghost, mga kapatid, ay ating nasaktan, iiwanan tayo niyan. Baka mamaya, tayo ay naglilingkod sa Panginoon, pero hindi natin alam yung word na ikabod. Na ang isip ng tao nasa kanya ang Panginoon, di niya alam, iniwanan na pala siya. Okay, yun yung gusto kong makita natin, mga kapatid. Tandaan natin, no matter how good we preach, sabi nga, no matter how good we are in the church, kaano tayo magbigay sa Panginoon, kaano tayo sumuporta sa Panginoon, mga kapatid, pero kung minsan hindi natin nauunawa yung ginagawa natin, mga kapatid, nalalayo na pala tayo. At ang akala natin, di, Panginoon, giver naman ako eh. Panginoon, grabe ako kung umawit sa'yo. Umiiyak ako pag umawit sa'yo. Hindi yun ang batayan, mga kapatid. Tandaan natin, hindi yun. You must be in the Word, sabi ng prophet. Okay? So, sabi niyan, I don't care what you ever do, you're finished. And you cannot do it, kapag hindi mo daw magagawa yon, sabi niya dyan, because that proves right there that you're not of God. Kapag ginawa mo yon, naminak mo yung Holy Spirit, o binaliwala mo yung Holy Spirit, because you're not of God. Because the seed of God, tinan nyo remains in there in the man that he cannot sin. Okay, tandaan natin, ang tinuturo dito, yung seed, ang hindi magkakasala. Okay? And what is sin? Sabi niya dyan, ano yung kasalanan? Simple lang, unbelief. Okay? When we sees the word made manifest, he'll believe it. Ganun ang isang believer. Ganun ang isang seed. Okay? Tandaan natin, o tingnan natin muna. Sunod. There's only one sin. Only one sin. How many knows that? Sabi niya dyan, that's unbelief. Okay? That's right.
Sabi nga dyan, committing adultery is not a sin. Smoking cigarettes, telling lies, swearing, that's not sin. Sabi niya dyan, yan daw ay mga attributes of sin. Okay? Alam na natin yan. Lahat, mga kapatid, sabihin mo na lahat ng mga masasamang gawin ng isang laman, isang tao, yun daw ay attributes of sin. Pero ang punot dulo niyan ay ang unbelief. Okay? You do it because you're not a believer. Okay, tandaan natin ha, kapag ginagawa mo yung mga bagay na yan, adultery, pagnanakaw, lahat, sabihin mo na, pag ginagawa mo daw yan, isa lang ang dahilan, hindi ka believer. Okay? Huwag mong sabihin, hindi, ano lang naman yung ginawa ko eh. Sa dami nun, ito lang naman yung ginawa ko eh. Kahit isa lang dyan, unbeliever ka pag ginawa mo yan, mga kapatid. Okay? At kapag unbeliever, sabi yan, unbelief, sabi yan, kasalanan. Okay? Bakit? He that believeth not is condemned already. Tapos na. Okay? At sabi niya, no matter what he does or nothing, he's condemned to start with. Alright, so unbelief. Tanda natin, mga kapatid, ano ba yung kasalanan? Next mo, sister. What is sin? Sabi diyan, is righteousness perverted? Okay, tandaan natin, mga kapatid, what is adultery? Sabi diyan, the right act perverted. What is a lie? Sabi niya, the truth misrepresented, a perversion. Tandaan natin, sa Garden of Eden, mga kapatid, nandun ang tamang proseso o basehan, mga kapatid, ng isang believer. Ang ginawa lang naman ng kaaway, pinervert niya ang lahat. Okay? At lahat ay nagsimula ang unbelief. Doon pa lang, mga kapatid. Dahil sa perversion. Minsan, mga kapatid, napakagandang pakinggan. Sabi ng prophet, gaano man yan kaganda pakinggan, kapag kayan ay labas sa salita ng Panginoon, huwag mong intindihin yan. Huwag mong titingnan yan. Okay? So ano ang ating basehan lagi? Salita ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Next. What is sin? Sabi yan, sin is unbelief. Unbelief in what? Saan? Saan yung unbelief mo? Sabi niya dyan, the Word. Okay? Unbelief in God, which is the Word. Yun ang kasalanan. Hindi lang yung unbelief mo sa kapwa mo, mga kapatid. Diretso sa salita ng Panginoon. Pag nagkaroon ka ng unbelief or any doubt, mga kapatid, sa salita ng Panginoon, that's sin. Okay? So, sabi diyan, anong salita? Yun yung pure, unadulterated. Hallelujah. Living, sabi diyan, living soon for the skies, amen, standing ready, think, your garments washed by the water of bleeding word, the word become blood, the word bled for you, and you are washed in the bleeding word bleeding. Amen? The life of God in the word, and the word was bled for you, that you might be washed from the filth of these prostitutes, and be cleansed and sanctified by the washing of the water of the word, and makes you mind and heart stayed on God and on His word. Alam nyo, mga kapatid, may provision ng Panginoon. Alam natin yan. Okay? Kaya nga merong Calvary. Okay? Ang Calvary nagbigay sa atin, mga kapatid, ng paglilinis sa atin. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Okay? At dahil sa dugo, mga kapatid, tayo ay nawala o naialis sa kasalanan. Okay? Kaya mahalaga ang dugo ng ating Panginoon. Okay? At naniniwala ako na lahat tayo ay nakatingin doon. Okay? Kasi looking unto Jesus lagi tayo eh. Hindi naman sa kahit ano. Ito lang, atin lang itong tinatalakay, mga kapatid, para ipakita sa atin yung kalagayan natin sa umagang ito. Okay? Na hindi dahil nasa kaisipan natin na tayo ay nasa Panginoon, baka mamaya nalilihis pala tayo sa maliliit lang na bagay. Okay? Yun lang yung ating gustong tingnan dito. Bilang isang believer, wag nating sabihin na hindi tayo nagkakamali. Okay? Lahat tayo ay subject dyan. Mamaya dadaanan natin, mga kapatid. Now, mahalaga ang dugo ng ating Panginoon. Now, how do you know it's true? Simple lang, mga kapatid. When God come down and vindicate it and prove it. Paano mo masabi na ang salita ng Panginoon ay totoo kapag ang Diyos ay binindika niya ito? At nakita natin at kaya tayo nandito, naniniwala ko, kaya tayo nandito sa umagang ito dahil ipinakita sa atin ng Panginoon na tama ang ating tahak. Tama ang ating pinaniwalaan. Okay? Siya mismo yung nagbibindicate sa atin, mga kapatid. Hindi sa pamamagitan ng gawa. Sabi nga ng ating prophet, nung panahon na kanyang healing campaign, sobrang dami ng tao. Okay, do yun ay vindication ng Panginoon na nandun ang Panginoon, pero ang tao, mga kapatid, hindi niya nakita ang Panginoon na nandun. Okay, pumupunta sila doon kasi ang isip nila nandun yung nagpapagaling, si Brother Branham. Pero sabi ni Brother Branham, huwag kayong tumingin sa akin. Okay, lagi niya tinuturo sa ating Panginoon. Okay, mamaya tingnan nyo, mga kapatid. You say, well,
I didn't believe it that way. They didn't believe it Jesus way, sabi niya dyan. But God proved it. Dumating si Kristo, mga kapatid, ang tao, laging iba yung perception sa pagdating ng Panginoon. Okay? Ang katotohanan, mga kapatid, dumarating sa kung ano ang gusto ng Panginoon na paraan. Pero ang tao, laging malayo doon, mga kapatid, sa kaisipan ng Panginoon. Okay? Kaya nung dumating si Kristo, hindi nila pininiwalaan, pero ang ginawa ng Diyos, i-vindicate niya ito na totoo, mga kapatid, ang dumating. Okay? They didn't believe it in Noah's way. Sa panahon ni Noah, mga kapatid, sa panahon ng mga propeta, mga kapatid, laging dumarating ang Panginoon na hindi sa kaisipan ng tao, mga kapatid, hindi nila pininiwalaan, pero ang Panginoon, binindicate niya na totoo ang dumarating. Ano bang punto ko, mga kapatid? Sa ating panahon, meron bang dumating sa atin? May dumating. May propeta tayo na dumating. Meron siyang dala na tamang salita, mga kapatid, para sa atin na napapanahon. Kasi nga, ang magliligtas sa atin o ang magbibigay sa atin ng kapanganakang maguli ay yung salita na napapanahon. Okay? Yun ang importante sa atin. Dapat makita natin yung word for the hour. Okay? Kasi kung marami naman kasi naniniwala ng word eh. Kaya nga lang, hindi naaakma sa panahon nila. Kaya nga lang, yung iba, dumating ang ating prophet, anong ginawa? Hindi pinaniwalaan. Kasi ang isip nila, back tayo dun. Back to the Bible tayo. Back to the Bible. At dahil hindi lang nakita yung pagdating ng propeta sa panahon natin, ay wala naman sa Bible yung propeta nyo eh. Okay, pero anong ginawa ng Panginoon? He vindicates it. Kaya tayo nandito sa umagang ito. Okay, at salamat sa Panginoon dahil na-recognize natin yon. Ang makaka-recognize lang, mga kapatid, ng tamang mensahe sa panahon na to, walang iba kundi yung inadresan ng Panginoon. Ang bride sa ating panahon, mga kapatid. Okay? Yun lang ang makarecognize. Ngayon, kung nandito tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? So, ang sabi ng prophet, they was willing to take Balaam's word instead na tanggapin nila ang tinatawag na mensahe na dala ng propeta. At silang lahat, sabi niya, hindi, pare-parehas lang naman tayo. Dito tayo lahat dito. Sama-sama na lang tayo. Sabi ng prophet, separate yourself. Okay? Si Paul, mga kapatid, bago siya ginamit ng Panginoon, kailangan niyang humiwalay. Even si Abraham, mga kapatid. The Bible said, separate yourself from unbelief. Okay? Unbelief. Lagi tayong dinadala sa unbelief. Kasi tandaan natin, kapag meron kang unbelief, hindi ka gagamitin ng Panginoon. Okay? So, tingnan natin, mga kapatid. Now, for by one Spirit, we are all baptized into one body and are free from sin. Amen tayong lahat dyan, mga kapatid. Sa katawan ng ating Panginoon. One Lord, one faith, one baptism. Okay? And we cannot sin. Amen. Salamat sa Panginoon. Dahil doon, hindi tayo magkakasala. Bakit daw? Because there is an atonement watching for us sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya yung atonement. Kaya nga, tandaan, merong quote na sinabi ni Brother Branham, and even the scripture, na ang kasalanan mo ay itinapon doon sa dagat ng pagkalimot. Amen? Sabi dyan, and if there is, ito ang bantayan natin, kasi baka mamaya sa isip natin na tayo ay na kay Kristo, meron namang atonement eh. O baka gawin na naman nating lisensya yun para makagawa tayo ng kasalanan. Sabi ni Brother Branham, if there is still desire in your heart to sin, okay, tandaan natin, mga kapatid, if there is still a desire in your heart to sin, you have never been baptized into that body. Huwag mong i-claim, mga kapatid, na ikaw ay baptized dun sa katawan na yan at meron kang atonement. Kung meron ka pa ring desire of sin. Okay? Because, sabi niya dyan, you are dead and your life is hid in Christ through God and sealed by the Holy Ghost sa pamamagitan ng atonement, by the blood. Okay? Kaya nga, dun mo palang sasabihin, mga kapatid, na Christian don't sin. Okay, kapag na-receive mo, mga kapatid, ang tinatawag na dugo. Tingnan natin. They don't sin. Anong nagagawa nila? They make mistakes. Okay, so dito, ika-classify natin. Iba ang mistakes, iba ang sin. Amen. Hallelujah. So they make mistakes, but they don't sin. Amen. That's the reason they don't, for he cannot sin. Dahil hindi talaga magkakasala ang Panginoon. At dahil nandyan yung dugo, mga kapatid, at sa pamamagitan ng dugo, nilinis tayo sa kasalanan, inilayo tayo sa kasalanan, mga kapatid, nabuhay ngayon yung tinatawag na seed na nandito
Okay? Na-quicken, at sabi ng Brother Branham, pag ang seed na-quicken, yan ay life. At yung life na yon, mga kapatid, yun yung buhay ng ating Panginoon na nandito sa atin. Okay? Pero, tandaan natin, mga kapatid, if you have still a desire of sin, ay baka hindi pa nabuhay. O baka still, baka iniisip mo lang, mga kapatid, na ikaw ay born again na, meron ka ng new birth, pero hindi pa pala. Ano yung batayan mo na hindi ka pa born again? If you have still desire of sin in your heart. Okay? Desire of sin. Kahit maliit na kasalanan lang yan, mga kapatid. Still, hindi ka pa born again. Sabi ng prophet. Next natin. Now, tandaan natin, sabi ni Brother Branham, we are all going to make mistakes. Amen tayo dyan, mga kapatid. Lahat tayo. And just remember, and when you're looking at one another, lahat ba tayo tumingin sa isa't isa, mga kapatid? Tumitingin sa isa't isa? Lahat ba tayo dito? Okay? Supposed to be. Dapat tingnan natin yung bawat isa, bawat bahagi natin. Bahagi natin yan eh. At lagi nating titingnan. Pero sabi ni Brother Branham, just remember, when you're looking at one another, don't look at the other person's mistake. Baka naman kaya ka nakatingin lang kay sister kasi tinitingnan mo yung mali niya. O kay brother kasi tinitingnan mo yung mali niya. Maling pagtingin yon, mga kapatid. Amen? Oo, tama. Tumitingin tayo sa bawat isa. Pero sabi ni Brother Branham, huwag mong tingnan yung kanyang mga pagkakamali. Okay? Sabi niya dyan, sabi niya, don't do that. Huwag mong gawin yan. Because remember, ikaw din naman ay merong mga pagkakamali. Anong sabi niya? Okay? Ang tingnan natin yung ating mga sarili. Kasi baka mamaya, ito, alam nyo mga kapatid, ito napapansin ko. Ito, alam nyo kaya ko tinatapik ito. Actually, doon pa sa church namin, kasi nga may napapansin ako sa end time world ngayon. Maraming mga churches, mga kapatid, na may mga umaalis na mga kapatiran. Okay? At sa pag-alis nila, mga kapatid, dala-dala nila lahat yung mga kamalian sa loob ng church. Okay? At pagdating nandun na sila sa labas, tsaka nila ngayon, lalo na ngayon, nasa social media na lahat. Okay? Ito yung gusto kong makita natin. Kasi baka mamaya nagsa-self-righteous na tayo. Okay? Baka mamaya ang isip natin, puro yung kamalian ng iba na nakikita natin, mga kapatid, hindi natin alam, baka tayo na pala yung mali. Okay? Bantayan natin yung ating mga sarili. Baka sa sobrang kakokondem natin sa ating mga kapatiran, mga kapatid, hindi natin alam, baka parang ako na yata yung mali ah. Kasi sila lahat, masaya eh. Pero pag ako tumingin sa kanila, puro kamalian nila yung nakikita ko eh. Naku Lord, ako na pala yata yung mali. Amen? Bantayan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Hindi porket sabihin mo na ikaw ay born again na, ikaw ay message believer na, hindi mo alam, baka mamaya, tumitingin ka sa kanila, puro condemning of sin ang ginagawa mo. O mga mistakes. Kasi nga, ang Christian hindi nagkakasala. Sabi ng prophet, mga kapatid. But we make sins. We make mistakes. Okay? Sa tinanla natin, mga kapatid, kasi meron akong gustong i-drive. Alam nyo, sabi ko nga sa mga kapatiran namin, kapag nakita natin to, naunawaan natin to, higit nating mamahalin ang bawat isa sa atin. Kasi bahagi natin yan. Pwede ka ba? Sabi nga, hindi po pwede yung sakit ng kalingkingan ay hindi mararamdaman. Mga kapatid, kung talagang mahal natin ang ating mga kapwa believer, mga kapatid, itatama natin ang ating sarili. Okay? Hindi natin itatama sila. Itama natin ang ating sarili kasi tayong lahat ay may mga pagkakamali. Okay? Ito, mga kapatid, personal dealing ito ng Panginoon. Hindi mo kahit anong gawin natin, kahit mga magulang natin o anak, hindi mo kayang itama yan. Okay? Iga-guide lang natin sa alam natin na tama, pero Diyos pa rin ang may kakayanan para itama tayong lahat, mga kapatid, sa umagang ito. Amen. Hindi po ako nagsasermon, ha? Amen. I'm just telling what the Word says. Amen. Hallelujah. Okay? Tuloy natin. So, wag mong tingnan para lang dun sa kanyang mistake. Okay? You make mistakes. Bawat isa sa atin, nakakagawa ng mga pagkakamali. Okay? But look to, kanino tayo tumingin? Christ. Bakit? Who is guiding the person? Di ba? Baka nakita mo, meron siyang kamalian, wag mong tingnan siya. Ang tingnan mo si Kristo na nag-guide sa kanya.
At siya rin yung nag-guide sa'yo. Okay? Hallelujah. And if they need some help, okay, kung kailangan talaga nila ng tulong, mga kapatid, anong gagawin natin? Simple lang. Pray for them, sabi ni Brother Branham. Okay? That's the way we get along. See? Pray and remember, when you are praying for somebody else in that kind of a fix, amen, God will honor and heal you when you're praying for somebody, sabi niya dyan, that's right. Amen. Hallelujah. That's what Christianity based upon. Okay? Kaya tinuturuan tayo, mga kapatid, hindi tingnan yung pagkakamali ng bawat isa, kundi ipanalangin yung bawat isa. Okay? Tandaan natin, may kasabihan na minsan, lagi natin nakikita yung kapwa natin, hindi natin alam, tayo pala yung gumagawa. Okay? So, tingnan natin, mga kapatid, now. To help one another, mga kapatid, that's what Christianity is based upon. Simple lang, to help one another, do for one another, sabi niya dyan, be kind to one another, understanding to one another. Dito ako umiiyak, mga kapatid. Kasi ito, aminin natin sa hindi natin nagagawa lahat ito, mga kapatid. At tulungan tayo ng Panginoon. Di ba? Minsan kahit na lang sa pamilya natin sa loob ng pamilya natin, yung pagkakaunawaan, yung pag-uunawaan sa bawat isa, wag niyo sabihing maayos yung buong tahanan natin. May time dyan, mga kapatid, na hindi tayo nagkakaunawaan. At may time dyan na hindi tayo nag-iimikan ng buong araw. Okay? Pero one thing good, mga kapatid, kasi ang Panginoon na sa atin. Okay, and I believe ang Panginoon, mga kapatid, kung ikaw ay nasa tama, sabi nga pag nasa tama, mga kapatid, ang motibo mo, sigurado hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi hahayaan ng Panginoon na yung buong araw na yun hindi kayo mag-iimikan. Okay, dadalhin tayo sa harmony at mapagtanto natin ay, patawarin mo ako, may pagkakamali ako. At yung isa naman, patawarin mo din ako pala yung mali. See? Realization lang yan Ipapakita ng Panginoon yung pagkakamali mo bago mo makita yung pagkakamali ng iba. Hallelujah. Yun ang ginagawa ng mensahe sa ating panahon. Okay? Kasi nga, going to perfection tayo Kasi lahat tayo, hindi tayo perfect. Amen? Pero lahat yan nagsisimula doon. Okay, sa loob. Kailangan mawala yung unbelief doon, mga kapatid. Hallelujah. Next natin. Ay, tuloy natin. Okay. So, now, if you see your neighbor's mistake, you see where they went wrong. Okay? Anong sabi ng prophet? Huwag mo silang samahan doon sa mga pagkakamali na yon. At huwag mo silang samahan doon sa mga mali na gawi na yon, mga kapatid. Okay? Simple lang gawin natin. Just pray for them, sabi ni Brother Branham. Okay? Just keep praying and God will understand that. He'll make everything right. Sinong gagawa? Ang Panginoon, hindi naman tayo Hindi tayo yung, hindi, kailangan sumunod ka sa akin para gawin kong tama ang lahat. Kasi may ganyan Okay? Minsan dahil thinking mo, ikaw lang yung believer sa loob ng bahay nyo, kailangan sa akin kayo makinig. Kasi ako lang yung nasa tama, itatama ko lahat tayo dito. May ganyan, mga kapatid. Kasi ang isip mo sa sarili mo, ako lang yung believer dito. Nanay, tatay ko, hindi sumasama sa akin. Yung mga kapatid ko, hindi sumasama sa church. Kaya siguro ako lang yung tama dito. Bantayan natin, mga kapatid, yung ating mga sarili. Hindi tayo dinala sa ganitong kapahayagan para tayo ay magmataas. Handaan natin yan. Dinala tayo dito, mga kapatid, to make us more humble. At ipakita yung buhay ng ating Panginoon na uunawa sa kanila. Kung nasa iyo ang Panginoon, uunawain ka ng Panginoon at uunawain mo sila. Dahil ikaw yung nakakakita ng tama. Okay? Tandaan natin, Diyos lang ang pwedeng magtama ng mga mali. Wala tayong kakayanan, mga kapatid. Praise the Lord. Now, tingnan natin. Ito yung sabi ng dictionary, mga next sister. I-classify lang natin yung mistake at saka yung sin. Okay? Si Barbara may mga tinuro siya, pero daanan muna natin to. Okay. Sabi niya dyan, a mistake is an unintentional error. Okay? Unintentional error. Yun daw yung ibig sabihin ng mistake. Okay? From poor judgment or lack of knowledge, talagang hindi mo talaga naintindihan. O talagang wala ka talagang alam. At nakagawa ka ng isang bagay na hindi mo sinasadya. Yun daw yung mistake. Okay? At sabi dyan, parang ganito raw, like turning the wrong way. Para bang merong isang diretsong kalsada, tapos merong dalawang sanga, imbis na dito ka napunta.
So nagkamali ka. Pero hindi mo kasi alam talaga. Yun daw yung mistake. Okay? Ganun daw yung mistake. Ngayon, ang kasalanan naman o sin is a deliberate, okay? Intentional act of wrongdoing. Intentional. Okay? So yun yung kaibahan. Often against moral or divine law, sabi niya, like choosing to lie or steal. Ibig sabihin, alam mo yung isang bagay, pero deliberately, intentionally, ginawa mo. Sabi ko nga, pagka meron ka pang desire of sin, mag-isip ka, baka wala pa talaga. Okay? So, the key difference ay yung intent. Kung ano intention natin. Okay? So, mistakes are accidents, whereas sins are chosen acts. Okay? Hindi kaibahan. Ay, hindi parehas. Pero, tandaan natin, kapag ang mistake, isang beses lang yan, naniwala ako dyan. Ang mistakes, pag ginawa mo ng isang beses yan, nalaman mong mali, hindi mo nagagawin ulit. Pero yung mistakes na yon, ginawa mo ulit, aba, hindi na mistakes yun. Ang mistakes, baka mamaya, maging lisensya mo rin yan. Hindi, mistakes lang yun. Hingi ko ng tawad, pinatawad ako ng Panginoon. Tapos mga ilang araw ulit, nagawa mo na naman. Ay, hindi, mistakes lang yun, pinatawad ako ng Panginoon. Baka gawin mo ng lisensya yun. Kapatid. Tandaan natin, pag ang mistakes paulit-ulit, hindi yan mistakes. Sin na yan. Okay? Now, sabi ni Brother Branham, sabi niya dyan, what is iniquity? David said, if I conceive iniquity in my heart, okay, God will not hear me. Okay, see? Sabi ni Brother Branham, iniquity is something that you know. Alam mo, that you ought to do and you won't do it. Alam mo na dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa. Yun daw iniquity. Okay? Tingnan nyo, may similarity ba sila sa sin? Parehas lang, di ba? Diba? Iniquity, sin, isa lang. Okay? Pero may kaibahan ang mistake at saka sin. Pero pag ang mistakes paulit-ulit, sin na rin yun. Ganun lang. So lahat mga kapatid, ang bottom line yan ay kasalanan pa rin. Okay? Tandaan natin. Okay? You won't do it, you know better, but you won't do it. It's iniquity. Okay, now, next. Sabi ni Brother Branham, God don't hold you responsible for your mistakes. He holds you responsible for your willful sin. Yung mga pagkakamali natin, naunawa ng Panginoon yan. Pero yung sinasadya nating mga gawin, mga kapatid, na mga pagkakasala, nakikita ng Panginoon yan. Okay? At minsan, sabi nila, ay wala naman nakakakita eh. Ako lang naman eh. Okay? Tandaan natin, ang Panginoon, lagi nandyan, mga kapatid. Okay? Maaring 10 taon mong nilihim yan sa loob ng congregation. Isang araw, i-expose ka ng Panginoon. Okay? Kaya nga ang mensaheng ito, mga kapatid, tinuturuan tayo na ibigay, ipakita lahat natin, yung totoo talaga. Okay? At kapag nakita ng Panginoon yan, at pure yung heart natin, mga kapatid, itatama tayo ng Panginoon. Handaan natin yan. Amen? So, minsan, ang Panginoon, pinapahintulutan yung mga bagay-bagay na mangyari. It takes time, minsan. Year, ilang taon na, pinapahintulutan. At minsan, para tayo nabubuhay alam mo, napakahirap kumilos sa isang gawain ng Panginoon na meron kang, bigatin sa kalooban mo. Okay? Mas maganda, mga kapatid, na ipakita talaga natin yung totoo. At Diyos ang magbaback up sa atin yan. Okay? Maraming ganyan. Hindi ko nasasabihin, pero naniniwala ako maraming ganyan na Kristiyano. Okay? Now, He holds you responsible, mga kapatid, for your willful sin. He that sinned willfully, sabi niya ang Scripture, after he had received the knowledge of the truth. Kaya dito ko nilalagay ito, mga kapatid, na ang knowledge of the truth o yung pagtanggap ng knowledge of the truth minsan lang mangyari sa buhay ng isang believer. At kapag tinanggap mo na yan at nangyari na yan, hindi na ulit po pwede magkasala ka pa. Okay, nandun na yung atonement eh. Kaya nga ang born again experience isang beses lang mangyari sa buhay ng isang tao. Hindi po pwedeng born again ka ngayon, bukas makalawa, hindi ulit, tapos ibo-born again ka na naman. Hindi ganon, mga kapatid. Isang beses lang talaga mangyari yan. Okay? But a man that's going to do something is going to blunder, okay? He is going to fall. He is going to make mistakes, but if it's really divine called, ito yung mabuti. And God in His heart,
He'll rise again. Hindi ko naman sinasabi, mga kapatid, na yung mga kapatiran natin na minsan ay nakikita natin na nawawalay, husgahan na natin. Wala tayong karapatan, mga kapatid, na manghusga. Tandaan natin yan. Okay? Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa. Okay? Kaya nga, ang turo ng Panginoon, huwag mong tingnan yung kamali. Ito naman si brother, napaka-titisurin naman. Hindi lang pinansin ni pastor, di na nagsimba ng ilang araw. Huwag ganon, mga kapatid. Hindi natin kasi alam kung anong kinatatayuan niya. Huwag mong hanapin yung sarili mo sa iba. Ganon lang naman yun eh. Okay? Gawin lang natin, ipag-pray natin. Sabi nga ni Brother Branham, baka mamaya puro tingin tayo sa kapwa natin, hindi natin alam, tayo rin pala, mas malala pa pala. Okay? Okay? Sabi dyan, so, niwala tayo na kapag kayan ay talagang tinawag ng Panginoon, talagang dadalhin ng Panginoon yan. At ipapakita ng Panginoon. Now, it is impossible for that man to ever be gone again. Ito yung sinasabi ko, na isang beses lang mangyari, mga kapatid. Ang experience ng born again sa isang tao. Okay? At kapag nangyari yan, sabi niya, impossible for that man to be ever be gone again. Okay? That once been born of eternal life. Kasi yung eternal life na yan, mga kapatid, hindi yan yung parang ibinigay lang sa'yo. O parang hinihingi lang. Pwede bang mahingi ng eternal life? Hindi ganon, mga kapatid. Before the foundation of the world, alam ng Panginoon kung sino yung mga kanya. Okay? At yung proseso, mga kapatid, ng pagtanggap, pag-receive ng eternal life, Diyos din na nakakaalam sa bawat isa sa atin. Okay? Nung drino, ang tinatawag na mensahe sa ating kalagitnaan, yun yung magdadala sa atin dyan. Kapag ikaw ay bahagi, sigurado, yayakapin mo yan. No matter what. Tandaan natin, ang experience ng isang born again, mga kapatid, hindi madali. Mahirap. Okay? Pero pagkayan talaga ay gawa o kilos ng Panginoon, mga kapatid, kahit gaano kahirap, yayakapin niya yan. Kasama ito ngayon. Itong ginagawa natin. Minsan, alam niyo sa totoo lang, simpleng salita ito, pero masakit ito sa bawat isa sa atin. Kapag kayan talaga tumama sa ating mga puso, mga kapatid, maranasan natin, maramdaman natin na tayo talaga ay nandyan sa ganyang kalagayan. Masakit yan. Pero ano gagawin natin? Yayakapin natin. Okay? Kasi yun yung magpa-perfect sa atin eh. Yun yung magdadala sa atin sa tamang unawa, mga kapatid. Okay? So, kaya wag tayong magagalit kung may mga ganitong pangangaral sa ating kalagitnaan. Kasi minomold tayo ng Panginoon. Okay? Tinuturuan tayo ng Panginoon, mga kapatid, na itama tayo. Dahil alam niya na nalilihis tayo. Okay? Praise the Lord. And believe it on Him that sent me has everlasting life and shall never come to judgment but pass from death unto life. I'll raise him up in the last days. That's God's promise. Lahat tayo doon nakatingin sa promise na yan. At salamat sa Panginoon kasi tinuturuan tayo, mga kapatid, patungo doon sa promise na yan. Kapag doon tayo nakatingin, kahit anong sagabal pa yun nandyan sa unahan, mga kapatid, baliwala yan. Okay? Kahit masakit, okay lang yan. Totoo naman eh. Masakit, sobrang masakit. Sakit mo naman magsalita. Lord, hindi naman yung tao nagsasalita eh. Di ba? It's God. Ginagamit yung tao, mga kapatid. Sinasalita yung gusto ng Panginoon dahil alam niya may nangangailangan yan sa ating kalagitnaan. Okay? At pag nagsalita, Lord, okay lang, Lord. Alam ko, mali ako. Amen? At yayakapin natin ang salita ng Panginoon. At pag niyakap mo salita ng Panginoon, yan yung sinasabi ko, pag nakita natin yan, mga kapatid, ang bawat isa sa atin magyayakapan. Okay? Kasi nga, bahagi tayong lahat. Hallelujah. Amen. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Now, get weeping for doing wrong. You reap what you sow. Amen dyan. You get that? Don't think now you just going out and sin. Baka mamaya, ganyan yung kaisipan natin. Na okay lang, punta tayo dyan. At kung may mga pagkakasala, okay lang. Okay lang lahat. So hindi ganon ang Kristiyano, mga kapatid, ang believer. Okay? Sabi niya dyan, if you do, and got that attitude na ganon nga, mga kapatid, it shows you've never been born again. Okay? Malinaw yung sabi ng quote. Kapag ginawa mo yung mga bagay na yon, mga kapatid, isa lang ang dahilan, hindi ka pa born again. Okay? Yun yung lagi kong dinadala, mga kapatid. Kasi nagiging, alam nyo, may mga testimony kasi na dati ay mainit ako sa Panginoon, dati ay ako ay talaga preacher pa ako, pero dumating yung time na na backslide ako. Parang siya na mismo yung nagsasabi kung ano yung kalalagayan niya, na backslide ako. Pero dumating ang Panginoon dumating yung panahon na bumalik ulit ako. At nakayanan ko ulit. Para bang
binibigyan mo na ng kakayanan yung sarili mo, mga kapatid. Kasi ito yung e-thinking eh. Tulad na sabi ko kanina, ang isip ng iba, may mga karakter sa Bible na talagang nag-backslide at nagtagumpay. Kumbaga para bang hinihingi nila para bang hinihingi mo, sige nga, ako nga. Subukan ko nga rin mag-backslide. Parang gusto mong dalhin yung sarili mo doon. Naintindihan niyo ba? Nakukuha niyo ba yung gusto ko? Tingnan natin mga kapatid. Okay. Now, if you still got the desire in you to do wrong, you'll still wrong. Tandaan natin, pagka meron ka pa rin desire dyan. Kasi ang desire kasi yung tinitingnan dyan eh. Yung nandun sa kalooban natin. Kasi nga, ang pagpapalit, mga kapatid, o tinatawag na born again experience, alam naman natin, from inside out. Okay? Kaya lagi nagsisimula doon sa kaloob-looban natin, sa ating kaluluwa. Kapag hindi talaga na-transform yung kaluluwa mo, o na-redeem yan, mga kapatid, I hope naintindihan na natin yan, yung pagliligtas ng kaluluwa. Okay? Kapag hindi talaga na-experience yun, mga kapatid, wala talagang makikita paglabas. Okay? Tandaan natin, ang tree of good and evil, meron ding good yan. Meron ding evil. May evil, lagi kasi natin tinitingnan, kapag ka unbeliever, puro evil kasi yung nasa isip natin eh. Pero tandaan natin, may mga mas higit pa yung ginagawa sa atin. Yung mga unbeliever na tinitingnan natin, mga kapatid, higit pa yung buhay na pinapakita kaysa sa atin na nagkiklaim na believer. Kaya wag natin tingnan lagi. Kaya nga laging tinuturo ng Panginoon, hindi sa gawa natin makikita. Kasi pwede tayong gumawa ng sobrang kabutihan, mga kapatid, pero kung walang nangyari doon sa loob mo, wala rin. Pero hindi ko sinabi, mga kapatid, na kapag ikaw born again, mag-e-enjoy ka pa rin sa mali. Tandaan natin, ang buhay, mga kapatid, kasunod yan lahat. Kapag ikaw born again, kasunod yan yung paggawa ng mabuti. Kasunod yan yung pagmamahal mo sa kapwa mo. Okay? Kaya nga, tingnan natin. Now, for He has perfected forever, sabi niya dyan, and those under the beast of the Old Testament, okay, next, sabi dyan, but when we put our hands upon His head and confess our sins and are born again of the Spirit of God, we have no more desire of sin. Kailangan, mawawala na talaga yan. Kapag inilagak natin ang ating mga sarili. Okay? Mawawala na talaga lahat yan. Totally talaga mawawala yung desire of sin. Okay? Pero bakit tayo nakakagawa ng mistakes? Mamaya ipapakita natin kung saan ikinabit ni Brother Branham yung word na mistakes. Okay? Sin has passed from you, that's for time and eternity. Next natin. Next. Sabi niya dyan, you'll make mistakes. Amen. You'll fall. You'll willfully do wrong. You'll go out and sometime and do things, sabi niya dyan, that don't mean that you're lost. Ito, mga kapatid, binasa ko yung context nito, yung message ng prophet sa Hebrews. Sabi ko, akala ko ba born again, hindi willfully do wrong. So binalikan ko yung unahan, mga kapatid. Kaya pala sabi niya, merong weeping, yung pagpalo. Kasi nga, mga kapatid, yung sinasabi na, you do mistakes, you'll fall, you'll willfully do wrong, hindi pa pala talaga born again yan. Okay? Kasi nga, yung desire nandun pa sa loob. At nung gumagawa siya ng ganon, mga kapatid, hindi ibig sabihin na siya born again na. Pero kung siya'y dadaan sa proseso, mga kapatid, ito yung sinasabi niya na, hindi naman ibig sabihin na lost na yon. Okay? At sabi diyan, that means that you're going to get correction. Ibig sabihin, dadaan ka pa talaga sa correction. Ibig sabihin, hindi ka pa talaga totally na born again. Hindi ka pa talaga dumaan, kaya meron kang willfully sin pa rin. Okay? Pero kaya nga sabi ko, hindi natin pwedeng husgahan yung mga tao na nandyan sa palipaligid natin, na baka nakakagawa ng mali, sabihin natin, lost na yung mga yan. Kasi may mga masakit yung ganyan, mga kapatid. Alam nyo, yung pagsimula namin dyan sa Patero, sa totoo lang, yung experience namin dyan, grabe. Talagang may nagsabi pa sa amin na mga lost yung mga yan. Okay? At patawarin sila ng Panginoon. Kasi alam natin, mga kapatid, na hindi rin nila yun naiintindihan pa. Okay? Ganun lagi ang ating Panginoon. Ganun niya in-extend yung kanyang dugo sa bawat isa sa atin. Okay? Dahil ano sabi niya? Patawarin mo sila, Panginoon. Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. At lahat tayo dumaan sa ganyang estado na hindi natin alam yung ating mga ginagawa. Tandaan natin, alam nyo mga kapatid, experience ko to. Ang isang tao, pag nandun ka sa yung rurok ng pag-iisip, yung talagang magulo yung kaisipan mo, kung ano-ano yung nasasabi mo. At maya-maya na pagtanto mo, grabe, nasabi ko yun.
Lord, patawad. Yun naman yung mabuti. Kasi merong nagturo sa atin na mali yung ginawa natin at humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Okay, alam niyo yun? Yun yung connection talaga na meron dyan sa loob natin, mga kapatid. At yung Panginoon nagko-connect sa atin. Okay? Sabi dyan, my little boy, ganito yung example niya, my little boy, lots of times my children will do things. Okay? Your does too. Tayo din naman, sabi niya dyan. You know that against the rules. But, sabi niya, and they know what to expect when they do it. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, yung mga maliliit na bata, pag merong ginawa na mali yan, huwag mong anuhan, huwag mong turungan ng Bible, paluin talaga Di ba? Sabihin talaga natin na yung ginawa nila mali. Para pagdating ng araw, mga kapatid, pag nagkaroon sila ng pagkakataon na gawin yun, alam na nila merong pagpalong kasunod. Bakit? Kasi nga naintindihan nila, alam nila na mali yun. Though hindi nila naintindihan na dahil bata pa sila, pero meron silang knowledge. Ay, mali yung ginawa. Alam mo yung anak ko, pag may maling ginawa yan, pinapalo ko yan. Ngayon, dumating yung time ngayon na pag may naggawa yung kuya niya, sabi niya, Daddy, si kuya may ganitong ginawa. Tinuturo na. Naintindihan niya ba yon? Hindi pa niya lubos na naunawaan. Pero naipaunawa sa kanya na mali yung ginawa niya. Yun yung ibig kong sabihin, mga kapatid. Na pag may pagkakamali na maliit, wag mo nang itolerate. Kasi yung toleration yung pinapakita ko dito Na kahit tayo minsan, nakakagawa ng isang bagay, wag niyong sabihin, di niyo tinotolerate yung mga sarili niyo paminsan. May mga ganyang bagay, mga kapatid. May mga ganyang pagkakataon. Na, sabi ng prophet, sabi ng prophet, bawal mag-short ang mga lalaki. Pero minsan, na-tolerate mo yung sarili mo. At darating yung time na i-enjoy mo na. At nakakalimutan mo na yung sinabi ng prophet. At kapag ka nagsalita yung kapwa mo na ganito ganyan, bawal mag-short, meron ka na agad. Hindi, lang naman ganito ganyan. Boxer lang naman Ako ganyan ako dati, mga kapatid. Paano yun, Brad? Nagbaboxer ako. Sabi nung isang brother ko, Brad, short pa rin yan. Ay, wala akong magagawa. Short pa rin yan O, di ba maliit na bagay? Kumbaga parang napakaligalista naman na natin. Maliit na bagay na lang yun. Pero sabi ng kapatiran, bakit Brad, yung boxer, di ba short yun? Kaya nga boxer shorts Di short pa rin yan. Anong gagawin ko ngayon? Mananatili ba tayo sa ganon? That's up to you, mga kapatid. Pinapakita lang natin. Ang best preaching ay yung experience, sabi nga. Once an experience mo at pre-needs mo, may buhay yan, mga kapatid. Kasi pinapakita mo yung buhay mo talaga Okay, sabi ko nga, meron kaming bagong dalo dun sa amin, sabi niya, sabi ng prophet, actually sinabi talaga ng prophet, kung hindi mo kayang ibuhay yung pinipreach mo, yung sermon mo, huwag ka nang mag-preach. Kasi kailangan, ibuhay mo yung sermon mo, sabi ni Brother Branham. Tama yun, mga kapatid. Kaya yung pagtayo dito, akala nyo madali, hindi madali. Madali lang yung magbasa, madali lang yung mag-explain, intellectually, lalo na kung matalino ka, at marami kang alam, may mga degree ka na tinapos, madali lang. Pero ang Panginoon, nakatingin sa buhay. Kahit gaano tayo katalino, kahit gaano tayo kayaman, ka-prominent na tao, mga kapatid, buhay pa rin ang tinitingnan ng Panginoon. Kung hindi mo binubuhay yung sinasabi mo, forget it. At huwag ka na magsalita. Tandaan natin, yung sinasabi ng isang preacher, pwede siyang i-condemn pagdating ng araw. Kaya mabigat yung mag-preach, mga kapatid. Mabigat po yun. Pero sabi ni Brother Branham, kung ikaw tinawag na preacher, mag-preach ka. And God will back you up. Hindi ka naman nahayaan ng Panginoon Kung ikaw preacher, hindi ka hayaan ng Panginoon na hindi mo maibuhay yung mga salita na sinasabi niya. At sabi niya, kung ikaw naman hindi preach, walang kakaya na mag-preach, mag-preach ka pa rin. Preacher ka pa rin. Lahat tayo preacher. Ano sabi niya? Preach your life. Yung buhay natin, yung ipakita natin. Habang nakikita ng mundo yan, pinipreach mo din ang Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. Okay? Kaya hindi lang sa pamamagitan ng pagsalita dito sa likod ng pulpito, mga kapatid. Ang pinakahigit ay yung buhay ng bawat believer na nasa atin. Tayo, mga kapatid, bilang believer. Okay? Now, we say, sabi niya dyan, okay, we just call it sin. Break it down. What is sin?
A lot of people say drinking, committing adultery. No, sabi ni Brother Branham, that's the attributes of sin. Yung mga yon, mga kapatid. Sabi niyan, that's what sin causes. Dahil sa kasalanan, mga kapatid, ito yung mga attributes na nagagawa. Okay? But sabi niya, the real sin is unbelief. Okay? There's where it's named and called out. If you're a believer, you don't do those things. Ano yung mga bagay na yon? Yung mga attributes of sin. So, banggitin na natin lahat, mga kapatid. Mga attributes of sin. Kung ikaw daw believer, kahit isa dyan, walang sinabi, kahit konti lang naman wala. Kahit maliit na bagay dyan, hindi mo gagawin kung ikaw believer. Okay? That's where, sabi niyan, it's name called, sabi, but no matter how holy you try to make yourself, kapag ginagawa mo yon, kahit sabihin mong ikaw pa yung pinakareliyosong tao, mga kapatid, sa mundo, if you do those things, isa lang ang dahilan, ikaw ay isang unbeliever pa. Okay? Kahit linggo-linggo ka, mga kapatid, nandito sa church, ikaw na yung pinakamaaga, ikaw na yung pinakahuling umuwi, ikaw lahat naghahanda dito, ikaw lahat nag-aayos dito, mga kapatid. If you do these things, ikaw ay unbeliever pa rin. Okay? No matter how religious you are, sabi ni Brother Branham. Okay? If you do these things, you're an unbeliever, hindi lang sinabi ni Brother Branham, that's scriptural. Okay? Next natin, sister. Now, you are an inward man, which is controlled by the six senses. Okay? Itong katawan natin, controlled ng six senses. Okay? You are an inward man controlled by one sense, which is faith. Okay? Kung ikaw born again, alam naman natin yan, mga kapatid, dalawa lang yan. It's either faith and doubt, sabi ni Brother Branham. Pero ikaw born again, siyempre, faith na lang yan, nandyan. Okay? At sabi ko nga, ang pagbabago ng ating katawan, mga kapatid, ng ating buhay, ay mula sa loob, palabas. Pag nabago yung buhay mo, it shows outwardly yan. Palabas. Okay? So, sabi niya dyan, and this faith, itong faith na to, disagreed with all six sense of the six senses doesn't agree with faith. Tandaan natin, itong katawan natin, meron tong five senses. Okay? Nandyan yung see, taste, feel, smell, hear. Itong katawan, nakakonect sa katawan yan. Okay? At sabi ni Brother Branham, but one is contrary to the other. Now, as long as the six senses agree with the faith, kapag ito, mga kapatid, nag-agree dun sa faith, sabi ni Brother Branham, okay, that's wonderful. Ayos yan. Okay? But when the six senses, sabi diyan, disagree with faith, ano sabi ni Brother Branham? Iwanan mo daw. Huwag mo daw bigyan ng pansin. Baga ganon, mga kapatid. Okay? So ano ba yung mga nandito? Lahat ng mga acquainted, mga kapatid, sa ating physical na katawan, tandaan natin, ito subject kasi talaga to sa kasalanan. Hanggat hindi ito napapalitan, mga kapatid, ng tinatawag na katawan, mga kapatid, na walang kasalanan, walang kapintasan, subject pa rin tayo. Tayong lahat na nandito habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Okay? Dito natin mararanasan, maipapadama yung mga pagkakamali natin sa katawan. Okay? Pero kung nandun na sa loob, mga kapatid, naniniwala ako, unti-untiin ng Panginoon palabas. Every time na nakakagawa to ng pagkakamali, iko-condemn yan yung nasa loob. At dun mo masasabi, mga kapatid, na meron kumokontrol sa'yo. At meron nagsasabi sa'yo na mali yan. Bagay yung sabi nila, konsensya daw. Kukonsensyahin ka. Okay? Tuturuan ka, uy, mali yung ginawa mo. Yun yung mga pagkakamali natin. Tinuturuan tayo. Next natin. Esther. Ano ba yung mga works of the flesh? Kasi ang tinutukoy ko dito yung mga work of the flesh. Sabi ng Galatians, mga kapatid. Now, the works of the flesh are manifest. Ano daw yung mga yon? Which are these? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envying, murders, drunkenness, revellings, and such like. Sabi niyan, of that which I tell you before, as I have also told you in the time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Kapag ka ikaw, mga kapatid, nag-rely dyan, o ginagawa mo yan, kahit isa lang dyan, mga kapatid, sabi ng scripture, hindi ka daw makakapasok sa karayaan ng Diyos. Kahit isa lang dyan. Okay, kaya nga pinaperfect tayo eh. Kasi sa gawa ng laman, itong laman na to, kahit kailan, hindi ito makaakyat doon, mga kapatid. Hindi ito makakapasok doon. Okay, kaya tinuturuan tayo. Hallelujah. Okay, next natin. Now, for instance, Jesus made a statement, a promise.
The inside man says, that's true. Yung faith, yun nandun sa loob natin. Sinasabi niya, totoo yan, tama yan. Sabi naman na outside man, the outside man reasons that it can't be true to you. Laging kontra, mga kapatid, itong outside man natin. Yung kagustuhan ng kaloob-looban natin, laging kontra to. Okay? At sabi diyan, anong gagawin ano daw gagawin mo? Then, ignore the outside man. Huwag mong bigyan ng pagkakataon to. Pag alam na mali, ang magtuturo naman sa iyo nasa loob eh. Kaya nga bawat isa sa atin merong inside teacher, sabi ni Brother Branham. Okay? At yun yung nagtuturo na kapag kami ginawa tayo, alam niya kung mali yung ginawa ng laman na to. At sasabihin niya, huwag mong bigyan ng pansin. Huwag mong gawin yan. Okay? Ignore the outside man and accept the inside man, which is the faith. Okay? Now, that's the same thing that Paul is speaking of. He was sold under the law to carnal sin. Alam niyo yung scripture, mamaya daanan natin. Every one of us is the same. Na tayo ay nandito, mga kapatid, sa laman. Okay? Sold under sin. Kasalanan talaga to. O ano ba yung mga sinabi ni Paul? Daanan natin, mga kapatid. Sa Romans chapter 4, 7. Medyo nakakalahati na yata ako. Sapagkat nalalaman na ang kautusay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman. Sino sa atin ang nasa laman? O, lahat tayo, sa laman. Katulad ni Paul. Lahat tayo sa laman. Okay? Na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Amen ba tayo dyan? Lahat tayo, dumaan dyan, mga kapatid. Wala tayong magagawa. Sabi ni Brother Branham, I come to the world speaking lies. Puro kasalanan. Okay? Sapagkat, ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Datapwat ang kinapopuotan ko, yaon ang ginagawa ko. Ito yung mga sinasabi ni Paul. Ngunit, sabi niya, kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Okay? Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito. Hindi daw siya, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Okay? Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman. Dito daw sa laman. Ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Kaya dito sa laman na to, walang mabuti dito. Okay? Kaya nga, ang ginagawa natin, pinapaganda natin to eh. Kasi nga, walang mabuti. Okay? Sabi niya dyan, sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin. Datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Saan? Sa laman. Ang paggawa ng mabuti ay wala talaga. Sa laman. Okay? Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Okay? Yung kaloob-looban natin, ayaw na lahat mga yan eh. Kaya nga lang itong laman natin, ginagawa. Nasusunod. Sabi kanina, kung kumukontra yung nasa laman, huwag mong bigyan ng pagkakataon ang laman. Di ba? Kaya sabi ni Paul, ayaw kong gawin, pero nagagawa ko. Hindi ko ibig, pero yun yung nagagawa ko. Kaya nga, sabi niya dyan, nasumpungan ko ang isang kautusan. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Okay? Naalala niyo yung kwento ng white dog at saka black dog? Mga kapatid. Yung nagkwento nun, born again na. At sabi niya, nung na-born again ako, meron dalawa. May black dog at saka white dog. At sabi ni Barban, ano naman? Sino naman yung nananalo? Ang sabi niya, depende kung sino yung pinapakain mo. Naalala niyo yun, mga kapatid? Okay, ito yun. Sino dito born again na? O, ayaw nyo magtaas. Hindi kayo sigurado? Siguraduhin natin, mga kapatid, na born again na tayo. Okay? At kung hindi naman sigurado, huwag mo talagang pilitin.
Okay? Diyos ang magsasabi sa atin yan. Okay? Ikaw ang nakakaalam, mga kapatid, kung born again ka. Kaya pag nagtanong, born again ka na ba? Kung sigurado ka sa sarili mo, amen! Okay? At kung hindi pa, okay lang. Baka mamaya, nasa proseso pa rin. Sabi ko nga, mas maganda yung sigurado ka. At totoo ka. Kasi si Judas, mga kapatid, grabe yon. Talagang makita mo na lahat sa kanya. Pero pagdating ng huli, nakita, mga kapatid, na hindi talaga, wala pala talaga. Okay? So, anong kailangan natin? Siguraduhin natin yung ating kinatatayuan. Kaya natin sinasabi ito. Okay, yung white dog tsaka black dog, kung sino daw yung pinapakain mo na higit, yun daw yung nananalo. Okay? Sabi ni Barbanam, kapag kayo nasa loob mo, ayaw gawin, yung nasa laman mo, pero yung laman mo nagagawa, parang merong desire, may gusto pa rin yung laman mo, sabi ni Barbanam, huwag mong bigyan ng pagkakataon. Ikaw na mismo magtuturo niyan. Kaya nga meron tayong nag-guide sa atin eh. Subukan ninyo mga kapatid, kung ikaw ay talagang nakahawak sa Panginoon, pag merong isang mali na alam mong mali, hindi ka rin talaga papahintulutan eh. Okay? At kapag nagawa mo yan, panigurado, iluluhod mo yan sa Panginoon. Okay? Mga kapatid, pero tandaan natin, huwag sana nating gawin yung sinasabi na willfully. Deliberately, intentionally, mga kapatid. So, ibig sabihin, wala pa talaga dyan pag nangyari yon, mga kapatid. Kaya manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, please Lord, dalhin mo talaga ako sa totoong experience. Kasi baka mamaya, Panginoon, hindi ko talaga naunawaan. Lord, dalhin mo ako doon sa ganong experience. Na pagdating ng araw, pag nakakagawa ako, pag merong mali, ay mabilis ko nang nai-intersect yan. Hindi na mangyayari, mga kapatid. Amen? So, hindi ko sinasabing perfect ako. Sinasabi ko ito para sa atin lahat, mga kapatid. Kasi even ako, may mga bagay talaga, mga kapatid. Kahit na lang yung asawa ko, experience ko sa asawa ko to, minsan, may magandang bagay naman yung sinasabi ng asawa ko, napakabilis ko, huwag kang ano. Diba, mga kapatid? Nababantayan ko yan sa sarili ko. Okay? At minsan yung asawa ko ginagamit, ikaw, preach ka, ganito ka sa akin. O, diba? Totoo yun. Huwag niyong ikaila, kahit yung nandito, even si Brother Branham, I am just a man, sabi ni Brother Branham. Okay? At huwag niyong tingnan. Ang lagi niyong tingnan yung Panginoon na umuunawa sa akin at umuunawa sa bawat isa sa atin. Ganun lang naman yan eh. Okay? Now, sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos. Sino bang hindi nagagalak sa kautusan ng Diyos? Lahat tayo nagagalak doon. Yun yung buhay natin eh. Okay? Yung kautusan ng ating Panginoon. Ayon sa pagkataong loob. Yung nandun sa loob. Yun talaga yung talagang galak na galak kasi bahagi ng Diyos yun eh. Kapag nagsabi yung salita dito, amen yung nandun sa loob. At itong katawan na to, kahit disagree to, wala siyang magagawa, susunod siya kasi sinabi ng loob. Tama yan. Ako yun. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, ang talagang bottom line nito, kailangan talaga mabago yung kaluluwa mo. Okay? Magkaroon ka ng bagong kalikasan ng kaluluwa. Okay? Alam naman siguro natin yan, di natin pagtatalunan yung kaluluwa na yan. Isa lang ang kaluluwa. At yung kaluluwa na yan ay predestinado ng Panginoon. Amen? At yung kaluluwa na yan, nandyan yung Panginoon sa pamagitan ng binhi. At nung binhi na quicken, mga kapatid, yun yung buhay. Hallelujah. At yun na ngayon yung kaluluwa mo. Okay? Habang lumalakad ka sa mundong ito, ipinapakita ng, sabi ni Barbanam, ang karakter daw natin, yun daw yung ating kaluluwa. Kung anong pinapakita natin, yun yung kaluluwa natin. Okay? So, ganun lang. Next. 23, mga kapatid. Balik mo po, sister. Datapwat, sabi niya dyan, nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At dinala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan. Lahat tayo nandito pa, mga kapatid, na nasa aking mga sangkap. Okay? Tandaan natin, ang fullness ng ating redemption o pagtubos ay kapag napalitan na ang katawan na to. Okay? Yun yung fullness, mga kapatid. Kaya hanggang ngayon, wino-work out pa rin tayo ng Panginoon. Okay? Basta importante lang, ang siguraduhin lang natin yung nasa loob natin. Kasi pag yan, napalitan na yan at nabago na yan, mga kapatid, panigurado, sigurado na yun na mamimit natin ang ating Panginoon doon sa dulo, mga kapatid. Now, that's the reason, sabi dyan, we have the troubles we do. Of married 4 or 5 times, sabi niya dyan, all kinds of sin,
adulteries, and everything else along in our lives is because of those things, we are carnal, sabi niya dyan, and that part must perish. Yung carnality, kailangan ma-perish yun. Kasi yun talaga yung nagdi-desire ng mga bagay-bagay. Okay? But then, sabi niya dyan, inside, yung loob, inside, we are a spirit man. Soul inside, sabi niya dyan, and that's faith in God's Word. Hallelujah. Then we bring our outside body under subjection to the Word na nasa loob natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? By faith, accepting what God said. Yun yung talagang tumatanggap ng buo yung nasa loob natin. Pag wasa nagsasalita dito ang Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita, amen, yung nandun sa kaloob-looban natin, nagre-rejoice yan. Okay? Natutuwa yan talaga naman. Tinatanggap niya ng buo yung salita, mga kapatid. Hallelujah. At sigurado, yung expression sa loob, i-express yan ng panlabas. Hindi naman po pwedeng masayang-masaya yung loob mo, pero ikaw nakasimangot ka. Di ba? From inside out. Pag masaya na sa loob, panigurado, masaya ka rin. Okay? Pag malungkot yung nasa loob, panigurado, lungkot ka din. Okay? Tandaan natin kung ano yung nasa loob natin, yung ilalabas natin, mga kapatid. Hallelujah. Now, how can I take a cacklebur, sabi niya dyan, and make a grain of wheat out of it? It's impossible for me to do it. The only way it can be is because inside that cacklebur, okay, has been transmitted from cacklebur to a germ called wheat life. Alam mo sabi ni Barbanham, alam niyo yung cacklebur, yung dumidikit daw sa na kapag ka lumakad ka dyan, didikit dyan. Humihiwalay. Nakadikit na siya, pero wala na siya dun sa tangkay, nakadikit lang sa'yo. Doon niya nilalagay yung tinatawag na sticky nature. Yung sticky nature, nakakabit kasi dito sa laman natin, mga kapatid. Okay? Kaya meron tayong mga bagay na nagagawa, kasi nga ito, still sticky to. Okay? Kaya nga iniwalay natin, mga kapatid, na kahit born again ka na, still may mga bagay ka na nagagawa na hindi mo sinasadya. At may mga desire pa rin itong katawan na to. Mapansin ninyo, may mga gawi kayo noon, kahit born again na kayo, may mga gawi kayo noon na parang ine-enjoy ng katawan na to at binabalik-balikan pa rin. Yun yung ibig niya sabihin, mga kapatid. Kasi nga, ito, nasa laman pa rin to. Okay, subject pa rin to sa mga kasalanan. Okay, may access pa rin si Satanas dito. Okay, pero yung nasa loob mo, wala na. Sealed na yun eh. Okay, nandun na yung buhay. Okay, inilalabas na lang niya. Pero as long as we live, sabi ni Barbanham, tinan nyo ha, a cacklebur to a germ seed with life, then you bury that cacklebur, okay, and it will produce a grain of wheat, that's right, because there has been a life of wheat put in the cacklebur. Ito yung cacklebur, merong wheat of life na nakalagay doon. Okay, na natin mga kapatid. And the life of the cacklebur has been taken out. Wala na yung buhay. Okay, pero still, yung nakadikit, nandun pa. Okay, but the nature of the cacklebur is still sticky. Nandito sa laman, mga kapatid. Hallelujah. And it will be until the new life has fully been developed out of the ground and raised up again. Itong katawan na to, hanggat ito ay talagang baguhin ng buo, mga kapatid. Bigyan tayo ng tinatawag na pagbabago na ng katawan na pisikal, mga kapatid. Doon mo palang masasabi na ikaw ay perfect na. Wala nang nakakabit. Pero as long na nandito tayo sa mundong ito, mga kapatid, when it's come forth, then it's no more cacklebur, but the wheat. But while it's here on earth, out of the earth, and a cacklebur, sabi dyan, it's still sticky hanggat nandito tayo sa mundong ito. Nakakabit pa rin dito yung kasalanan. Okay? Pero yung desire, wala na yung desire. Kaya nga lang ito, nasa kasalanan pa rin. Kaya kailangan may pagbabago dito. Kaya nga lagi tayo nakatingin doon sa pagbabago ng katawan. Okay? Kasi kung hindi mabago ito, mga kapatid, wala. Useless. Pero isang bagay na meron tayong assurance. Kapag nabago yung nasa loob, panigurado itong katawan na to babaguhin ng Panginoon, mga kapatid. Yun ang tinitingnan natin. Amen? Okay? But still, sabi dyan, it's got the nature of the inside of it of wheat. Next natin. As long, sabi niya dyan, as you're in this life, you're going to be sticky and have a carnal nature
that's going to bother you as long as you live. Saan i-connect yan? Nandun ba sa loob? Dito, sa katawan. Hindi naman po pwedeng may sticky nature ka sa loob, tapos meron kang buhay na walang sabay. Hindi pwede. So saan natin ilalagay? Dito sa katawan. Yung sticky nature na sinasabi, nandito yan nakakabit sa katawan. Okay? Kasi hindi pa totally na bago to, mga kapatid. Kaya nandyan yung sakit, nandyan lahat. Dito lahat yung access ng diablo eh. Pansinin nyo, ang isang believer, mga kapatid, saan tayo tinitira lagi? Sa pangangailangan ng laman. Okay? Pag wala kang pera, grabe, babakbakan ka ng diablo. Kailangan mo magtrabaho ng trabaho para magkaraming ka ng pera. Pag nagkasakit ka, kailangan mo ganito, ganyan. Lahat ang banat niya dito kasi ito na lang yung may access siya sa katawan na to eh. Okay? Pero yung nandun sa loob mo, wala siyang magagawa dyan. Okay? Diyan tayo naging, sabi ni Barbanam, kapag ka ang bride, nalaman niya yung kanyang position, we became an invincible army. Okay? At merong gawi, mga kapatid, merong maling gagawin ang diablo, kahit maliit lang, makikita natin kaagad yan. May expose agad siya. Okay? So saan tayo magsisimula? Sa ating mga sarili. Okay? Kasi baka mamaya may mga na-enjoy tayo ng mga bagay na akala natin wala lang, di natin alam, mga kapatid, hindi na pala kalooban ng Panginoon. At minsan, baka mamaya gawin din nating lisensya yung sticky nature. Hindi, kaya ako naman nagawa yun kasi may sticky nature ako eh. Kaya ako naman nagawa yun kasi kaya ako ng babae. Kaya ako nagnakaw. Kaya ako naging ganito kasi may sticky nature ako. Pero alam ko na born again na ako. Tandaan natin, mga kapatid, ang buhay nagsisimula sa labas. Ay sa loob. Kapag ka born again na yan, automatic yung good works. Kaakibat yan. Okay? Hindi kailangan i-practice yan. Magugulat ka na lang. Yan na yung nagiging araw-araw na buhay mo. Paggawa ng mabuti. Bakit? Kasi totally nandun na eh. Nabuo na, nabago na yung nasa loob mo eh. Okay? So wag din natin gawing lisensya yung sticky nature na yan, mga yan, mga kapatid. Pinapakita lang natin na habang nabubuhay tayo, still, it will bother us. Pag sinabing bother us, ibig sabihin, ginugulo tayo. Gusto na natin yung tama para sa Panginoon, pero itong katawan natin, laging kumakalaban. Okay? Linggo ng umaga, gusto ko maaga ako mag-church. Lord, yun yung desire ng puso mo eh. Pero itong katawan na to, pagod, tulog, sarap matulog. Di ba? Lagi, it bother you. Meron laging battle, mga kapatid. At sabi ni Barban, the greatest battle ever fought is in the mind. Dito yung battleground, mga kapatid. Okay? Pero isang bagay siguraduhin natin yung nasa loob. Hallelujah. Okay, now, man looks at natural beauty. Okay, ba't ba nadaanan ko to? Sige, tama ba to, sabi ng prophet? Yung mga lalaki daw, nakatingin sa natural beauty. Tama? Huwag niyo sabihin hindi. Lahat tayo gusto natin maganda, beautiful. Sabi ni Barbanam, sin is beautiful. Okay? Pero sabi ni Barbanam, it's deceiving. Deceiving daw yan. And that's why, kaya pala, why a woman was given that beauty? Para yung mga lalaki, laging tumingin dun sa beauty. Okay? Para saan daw? For deception. Kapag kayo yung perception natin, yung lagi yung tinitingnan natin, mga kapatid, deception. To deceive. Okay? Pero hindi ko sinasabing bawal maging maganda. Okay? Ayan ay kaloob ng Panginoon. Okay? Pero, sabi niya dyan, a beautiful woman, if she don't use it in the right way, okay, may right way pala. Kapag hindi mo daw ginamit yan sa tamang paraan, yung kagandahan mo, it's a curse to her. Curse daw yan, mga kapatid. At mahirap, ang mabigat dito, that will send her to hell quicker than anything else I know of. Mabigat, mga kapatid. Okay? Kaya nga, ang mga, di ba, sabi ni Barbana, sabi ng scripture, ang tumingin sa babae ng may pagnanasa. At sabi ni Barbanham, lagi, mga kapatid, kaya si Barbanham na woman hater eh.
Kasi lagi puro babae yung binabanatan. Pero wag kayo, babae din tayo. We are the church. Okay? And He is our Lord. Oh, He is our head, mga kapatid. Baka mamaya, puro babae balik ninyo. Hindi nyo alam, kasama din tayo doon. Okay? Natural na type lang to, mga kapatid. Pero sabi ko nga, hindi masama ang maging maganda, mga kapatid. Kung ito ay nasa right way, sabi ni Brother Branham. Pag hindi, ay mag-isip ka, mga kapatid. It will, sabi niya dyan, send you to hell, quicker than anything else I know. If she can be pretty sure, as long as she stays with her husband, ang husband natin si Christ. Okay? At sabi nga, ang babae nagpapaganda para sa kanyang husband din. Okay? Hindi ka pwedeng, baka mamaya nagpapaganda ka kasi gusto mo pansin ng iba. Okay? Hindi ganon. Nagpapaganda tayo para sa ating husband. Okay? Ang husband natin, ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? At tayo naman, mga asawang babae, tayo'y nagpapaganda para sa ating mga asawang lalaki. Okay? Ganun lang dapat. Walang ibang dahilan. Okay? Amen. Tama lang pala, nadaanan ko to, mga kapatid. Ang dami kasing magaganda dito. Okay? Naniniwala ako, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay puro magaganda. Okay? Bakit? Dahil nasa tamang track sila. Okay? Mahirap kung maganda ka, pero hindi sa will ng Panginoon. Mabigat yan, mga kapatid. Okay? So, bantayan natin ating mga sarili. Maliliit na bagay, sabi ko nga. Baka mamaya, na-enjoy natin. So, sabi niya dyan, as long as stays with her husband and does what's right, amen, that's fine and dandy, sabi ni Brother Branham. But she can take that same thing and, how she can deceive it, it was give to her to do so. Okay, kaya bantayan natin, mga kapatid, ang ating mga sarili. Okay? We are also a wife of our Lord Jesus Christ. Kaya lahat tayo, mga kapatid, ang designated natin ay bride. Okay, may prayer si Brother Branham, mga kapatid. Sabi dyan, Our Heavenly Father, we bring to you this great line of sick people. Okay? Many of these, I trust that every one of them are your children, born of the Spirit, washed in the blood, filled with the Holy Ghost, ready for the coming, and Satan can't get to them that way. Tingnan nyo, mga kapatid, kapag ka ikaw born again, at ganito yung lagay natin, mga kapatid, ang dyablo, kahit kailan hindi tayo pwedeng salingin. Hindi makakapasok ang dyablo sa atin. Saan? Dito, sa mga may ganito, mga kapatid. Born of the Spirit, washed in the blood, filled with the Holy Ghost, ready for the coming. Okay, sealed na tayo. Ang tinitingnan natin yung coming. Okay, kapag ka nandyan na tayo sa ganyang kalagayan, mga kapatid, ang dyablo, hindi tayo pwedeng pasukin. Okay? And Satan can't get to them.